napakatalamak po talaga ng JOs at COS sa gobyerno natin. And would you agree with me that the number one violator of the labor code is the government itself? If we are to use as a metric yung engagement ng COS or JOs, may validity po yung may valid point po kayo by saying na nagva-violate ng government yung labor code. Pero I don't know kung we can term ourselves as number one violator kasi we don't know kung ano yung metrics na gagawin din. Kwinestyon ng ilang kongresista ang regularisasyon sa mga kawani ng pamahalaan nang humarap sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations ang Civil Service Commission o CSC. Sa gitna ito ng ulat na mahigit 277,000 ang karagdagang job order at contract of service workers sa government workforce mula June 2022 hanggang 2025. Aminado ang Civil Service Commission na talamak ang pagkuha ng contractual workers sa pamahalaan. Bunsod ito ng limitadong pondo ng mga ahensya ng pamahalaan para sa personal services. Isang halimbawa ay sa mga lokal na pamahalaan. They are only allowed to have 40% ng kanilang budget for PS. Paano po nila gagawin yung ibang mga trabaho ng LGUs kung ganun lang kaliit yung PS na pwede nilang gamitin sa kanilang mga empleyado? Kaya siguro po napupuwersa sila na mag-engage ng COS and JOS para matugunan yung mga serbisyo doon, among others. Siyempre hindi ko naman po tinatanggal na may mga bad eggs dyan na nag-engage lang para sa patronage politics nila. Para sa 2026, nasa 4.188 billion pesos ang panukalang pondo para sa CSC. Samantala, pinag-aaralan na ng Civil Service Commission kung may legal na batayan ito para tuluyang ipagbawal ang online sugal sa lahat ng mga kawani ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, ipinagbabawal sa civil servants kabilang na ang uniform personnel na pumasok sa casinos at iba pang pasugalan. At kamakailan, naglabas naman ng Memorandum Circular ang Department of the Interior and Local Government para pagbawalan ng mga tauhan nito, gayon din ang lahat ng halal at itinalagang local government officials na mag-engage sa online gambling activities. Kasi kahit anong gawin natin, kahit sabihin natin na illegal or legal yan, pag nakakakita ka ng empleyado ng gobyerno, opisyal ng gobyerno na nagsusugal, whether it be traditional gambling activities or online gambling activities, hindi po ito nakakatuwa. Ang problema lang po natin, pinag-aaralan natin ngayon, anong ang ating legal cover for a comprehensive ban on all employees of government in all branches of government to engage in online gambling. Dagdag pa ng CSC, may kapangyarihan naman ang bawat ahensya ng pamahalaan na maglabas ng panuntunan para panatilihin ang efficiency at good conduct sa kanilang mga tauhan. Nagbigay naman ng commitment ang CSC sa Kamara na magbibigay ng input sa kanilang ginagawang pag-aaral kung kinakailangan, kaugnay ng panukalang batas para tuluyang ipagbawal ang online sugal sa bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.